Mga idol, olats na naman tayo sa Game 3 kahit po home court pa ng Los Angeles Lakers. Eto, kinakailangan ngayong gumawa ng Los Angeles Lakers ng matinding himala po sa Game 4. Dalawang star player ang inaasahan natin na bubuhat sa Lakers sa Game 4. Etong si Rui Hachimura at si LeBron James, very good po ang performance dito sa Game 3. Ang ganda ng kanilang ginawa at pinakita. Pero yung ibang nasa starting 5, halos wala naman din masyadong naiambag. Inconsistent yung mga play na kanilang pinakita. Lalo na si DeAndre Ayton at eto nga pong si Austin Reeves. Alam nyo, nakita natin lalo na nung first half. Pagkatapos ng first half, 59-57. Akala natin panalo ng Lakers, no? Yung pala second half lang pala. Hindi po yun na-maintain ng Los Angeles Lakers at nawala sila sa momentum pagdating ng third and sa fourth quarter ng game. So hindi tayo pwedeng magdahilan ngayon, no? May tatlong referee na naman na kumampi dito sa OKC. Talagang sadyang magaling ang OKC, mga idol. Yun naman talagang nakikita natin. Pero kinakailangan mas galingan ng Lakers. Papayag ba ang Lakers? Magaling naman sila, mga kaibigan. Kulang na kulang lang kasi sa tamang sistema at pag-ayos po ng mga line-up. Alam nyo, si Coach JJ Redick in interview, nalulungkot siya. Sabi niya, nakatatlong sunod-sunod na daw sila, na 3-0 na daw po sila ng OKC. Paano hindi masusunod-sunod? Ang pangit ng sistema niya. Paulit-ulit po, mga idol. Alam nyo, ito po ito din ang napansin natin. Huwag alisin sa starting 5 si LeBron James at si Rui Hachimura. Palitan naman si DeAndre Ayton at si Austin Reeves. Ang papalit kay Ayton, ito naman si Jackson Hayes muna ang gamitin. At dito kay Austin Reeves, si Luke Kennard ang gamitin. At dito kay Marcus Smart, stay muna siya dahil siya ang nagbibigay ng matinding depensa dito nga po kay SGA, no? At nakikita naman natin, nagiging effective at sumusunod po si Smart sa inuutos po ng sistema ng Los Angeles Lakers. Pero ito ang tanong, paano naman gagawa ng himala sa Game 4 ng Los Angeles Lakers? Talagang hirap na hirap sila kahit sa mismong home court nila. Which is kapag ka home court, dapat advantage na yun ng team, di ba? Tama naman, mga idol, di ba? Pero ito kasi ang nakita natin. Totoo naman talaga na kapag merong kabadong player, meron ding inconsistent. Si Austin Reeves, mga idol, nakita naman natin. 39 minutes po yung kanyang nabigay na minuto, pero nakapagtala lamang siya ng 17 points. Mataas ba o mababa? Para sa akin, mababa yan, ha? Kasi last game, no, doon po sa game 2, nakapagtala siya ng 31 points sa loob po ng 38 minutes of playing time. Pero ano nangyari? Ang baba dito, ibig sabihin yung inconsistent talaga lagi. Pero kung merong Luka dyan, sa starting 5 na yan, sa laban ng Lakers ngayon, for sure siya ang highest leading scorer. Pero syempre, hindi tayo pwedeng laging umasa kay Luka kasi injury nga. Dapat patunayan ng Lakers na kahit wala si Luka, kayang-kaya nilang talunin ang top 1 dito sa Western Conference. So abangan natin yung Game 4, mga idol, no? For sure, may matinding comeback and greatest comeback